ibig sabihin lang nun, mas mahal mo ang sarili mo para makapagmahal ka rin ng iba. Gets? Kaya unahin mo yung sarili mo, huwag masyadong buo-buo. Yung mga nagmamahal ng buong-buo, okay lang yan. Pero pag nawasak ka, tingnan mo, wasak na wasak ka. Pero kapag nagtira ka sa sarili mo, kasi buo ka na, kahit winasa ka, may matitira pa rin para sa'yo. Pero wala yung set. Diba? Mga libreng counseling, kayo talaga, ang mahal ng counseling, it's time. Everyone can fly. Yes, Cebu Pacific. Saan ka magbabakasyon? Pagod-pod. Pagod ka na, pod-pod ka pa. Saan ka magbabakasyon? Hindi mahalaga ang lugar. Tanong niya kung sino mahalaga. Ang kasama mo sa lugar. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto kitang makasama sa lugar. Nakakasiguro. Yes, sir. Dapat i-mix babae lalaki. Oo, ikaw no. Pwede pa sa ata si sir puro lalaki daw kami Kailangan daw may mix daw na lalaki. Ay, tama yun si sir. Binibreak natin yung stigma. Kasi normally, kaya siya drug talk, no? Akala nila lalaki lang. Pero sa totoo, tama naman. Out of 10, siyam ang lalaki nagdodroga. Pero ang prevention campaign natin is para sa lahat. Tanong niyo kung bakit? Kasi we need women para tulungan ang kalalakihan na mag-decide ng tama. So dito, hindi natin sinasabi na lalaki talaga ang magdodroga. Ang sinasabi natin, kailangan ng lalaki ang babae para ma-remind siya na magdesisyon ng tama. Nilusot kita sir, nilusot kita. Ayan o. Yes, ma'am. Anong lalaki? Way back 2013, I already conducted most likely 1,000 plus employees sa Ringaton drug test. Why wala gibisan o sa babae? Yeah, correct naman. Pero lalaki, almost 100. Vulnerable, ma'am. At risk. Ayan, yan. But, gusto ulit natin maging gender sensitive. Ayan. Kaya pinauna lang kayo ni ma'am. It does not mean na kayo talaga ang pinaghihinalaan. Pero pasok na po yung gawin. Ang seryoso niya. Pero sa atong mga drug test, tanan na yun. Right, mga drug test. Yes. Inclusivity, thank you, sir. Yeah. Sabi ni sir, nakakaano naman kasi sir, gusto ko siyang makasama sa lugar na yun. Pero real men wear pink. And real men also cry. Nakakasiguro, gamot ay laging bago. Hindi yan right, mercury drug. Huwag po kayo mag-self-medicate at self-diagnose, at huwag mong mababasa ng Google. Kasi pag binasa mo ang Google, lahat na po ng manifestation ng sakit nandun na. Di ba po? Talk to doctors. Okay? Taas ng kamay ang may edad 20 to 30. Yan, wala pang nararamdaman. 31 to 40. Yan, may paunti-unti ng pananakis yan. 41 to 50. May maintenance na yan. May maintenance na ba doon? Okay. 51 to 60. Meron mo 51 to 60? Para mga young generation. 51 to 60, malapit na yan. Sabihin ko lang the average lifespan mentioned in the Bible, 70. So, ibig sabihin, pag sumobra ka ng 70, may ginawa ang tama sa buhay mo. Ibig sabihin, sobrang bonus na yun. Gets? Alam mo yung 20 to 30, lalo na sa mga girls, alam mo ng bag nila, makeup, perfume. Pero pag nag-31 to 50 na yan, katingko, sanitary. Wala remedios. Salon pass. Lahat ng pawahid. So dapat hindi lang tayo drug talk Dapat pati yung mga pang-single. Pero nakakasiguro gamot ay laging bago. Lagi niyong tatandaan yung antibiotic 7 days po yan. Huwag po nating gagawing 3 days lang. Pag wala ka nang nararamdaman, hihinto mo na. Hindi, antibiotic 7 days. Tanong niyo kung bakit. Kasi kapag hininto mo yan, magiging resistant yung bacteria sa katawan mo. Next time, kapag nagkasakit ka ng the same bacteria, hindi na mag-i-epekto yung gamot. Kaya 7 days yun. Nakuha po? Hindi yung parang magaling ka na. Okay na to. No. Tapusin natin yan. Okay? And, yung, natin, mga desisyon sa buhay, Okay. Next. Mukhasim.
Yes, ang galing nila. So gusto ko lang sana sa umaga, huwag tayong lagi nakasimangot. Dapat nakangiti. Ano sa English yung ngiti? Smile. S-M-I-L-E. See miracles in life every day. O, mahal ang trabaho, taas ang kamay. Okay, ang hindi nagtaas ng kamay, last day na. Ano, di ba may... gusto ko lang i-emphasize na, di ba, lagi yung sinasabi, woo! Dumaan lang sa palad ko yung sahod ko. Ano yung mali doon? Di ba di mo na-appreciate na buti nga may dumaan? Woo! Pinambayad ng utang yung sahod ko. Anong mali doon? Buti nga, may pinambayad ka. Di ba? Ayan. Kaya habang yung iba, nagrereklamo, yung iba, gusto sa posisyon ng buhay mo. Oo. Bakit? Kasi mas grabe pa yung pinagdadaanan ng iba kaysa sa pinagdadaanan ng buhay mo. Okay? Kaya dato puti, smile tayo. Kasi tingnan mo, halimbawa sa umaga nakaganyan ka kaagad. Tapos darating din yung isa nakaganyan. Diba yan? Halimbawa sa lantaw ba ito restaurant, nakaganon lahat. O sino na lang yung gaganahan kung pagdating, yes sir? Hindi po? Wala nang gaganahan sa inyo. Fingers, yes. Uy, nakakatuwa naman. Alam nyo lahat ng mga commercial. Ang naka-invento po ng KFC ay si Colonel Sanders. At na-invento niya to sa edad na 65. So wag po kayong titingin sa naabot ng iba. Yung kapitbahay mo nakabili na ng LED TV, ikaw wala pa. Ngayon ka pa na makakabili, okay lang yan. Yung kanya luma na, yung sayo bago pa rin. Diba? Hindi mo dapat tinitingnan. Kasi iba yun. Diba tama? Kasi tayo meron siya. Diba? Ay, na-promote na siya. Tapos samantala, mas nauna pa ako. Yan mo. Iba-iba yung facing natin, hindi ibig sabihin yung iba na nanalo, ikaw talo. Darating din yung para sa'yo. Correct. Sabi nila, try and try daw until you die. Pero sabi ko naman, it is okay to die. At least I tried. Mamatay ka man, at least ginawa mo ng paraan. Bakit? Hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Hindi ka pwedeng pumili ng magulang mo. Pero kapag namatay kang mahirap, may mali sa'yo. Kasi hindi ka gumawa ng paraan para maabot ang kwento ng buhay mo. Sabi nila, hindi daw kailangan ang pera para maging masaya. Mali. Kailangan mo ng pera para mabili ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Diba? Hindi ka naman mabubuhay lang sa puro love. Tama? Kaya ka nabubuhay dahil sa pagmamahal. Bakit? Kasi ikinakayod mo para mabigay yung happiness sa taong iyong minahal. Ganun pala yun, sir? Yes. Kaya itama natin yung mga desisyon. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Alcohol. Anong alcohol? Mga brand to, mali yung casino. Family, sila sumagot ng family. Tama yun. Ano sa English? Ano yung spelling ng family? F-A-M-I-L-Y. Father and mother, I love you. Bakit? Iiwan ka ng buong mundo, pagbalik mo sa pamilya mo, meron pa rin yayakap sa'yo. Bakit? Blood is thicker than a canal water. Diba? Tingnan mo yung canal water. Thicker siya, pero mas thicker pa rin ang blood. Hindi, iba talaga ang pamilya. Yung kapatid mo, kahit hindi kayo magkasundo, pag inaway ka, unang res pa, kapatid mo pa rin. Diba? Nandun pa rin aalalay sa'yo. Last na tayo ha. Ito ang tama. Doors. Diba? Alam mo. Diba mo? Alam ko masasagot nila eh. Red doors. Tingnan nyo to ha. Ito ang tama. Dalawang ibig sabihin. Tama, meaning alcohol tolerance level. At ito ang tama, right thing. Di ba yung kanta? Anong sabi ni Lola? Huwag uminom ng serbesa. Nakita ng kapatid mo, uminom ka ng Red Horse. Nakita niya sa TV, ito ang tama. Iisipin niya, ito ang tama. Ginawa rin ni Kuya eh. Diba? Paano kung 11 years old pa lang yung kapatid mo? Kaya tayo, mag-ingat tayo. Kung ano nakikita ng mga bata sa mga matatanda, sa paningin nila laging tama. Ang pinakabatang nagmamariwana, alam niyo kung ilang taon? 9 years old. Ang pinakabatang ginamit na courier ng marijuana ng tatay niya, 4 years old. Ang pinakamatandang nagshabu, alam niyo kung ilang taon? 75-year-old. Hindi ko maintindihan si Lolo kung bakit siya gumamit ng shabu. Pero mas lalo ako natatakot na yung batang 9 years old ay gumamit ng marijuana kasi nakita sa nakakatandang kapatid at nanay niya. Nakuha po, may role tayo. Habang sinisira mo ang buhay mo, may mga taong nakatingin sa'yo na inaakala
na yung ginagawa mong paninira ng buhay mo ay tama. Gets po? Kaya, habang naalala niyo yung mga commercial na yun, maalala niyo dapat na yun ang mga drug prevention na kailangan isa puso at isa buhay natin. Gets po? Ayan. Thank you po. Introduction pa lang po yun. Akala niyo uwi na tayo, no? Yan. Okay, ito ang tama. Yan po ang brain. Ang brain po natin may tatlong parte. Ang una po, ang tawag dyan ay cerebrum. Yan po ang pinakamalaking parte ng brain. Ang pangalawa po, cerebellum. At ang pangatlo po ay brainstem. Pag-usapan natin yung malaki, ha? Yung cerebrum po ay nahati sa dalawang hemisphere, left and right. So kapag na-stroke ka at na-damage yung left hemisphere ng brain mo, yung right side ng katawan mo paralyzed. So pag na-paralyze to, ibig sabihin etong parte ng brain mo yung damage. Ang tawag dyan, crisscross, contralateral effect. Kaya galaw-galaw, baka pumanaw. Gets po? Sumba din. Ang tamad eh. Ayan, galaw-galaw. Now, yung bawat hemisphere may 4 na lobes. Una, frontal, ito yun. Pag ito pinasok ng shabu, ano ang epekto nasa katabi mo? Tingnan ang katabi. Gaano mo na ba katagal kakilala yan? Kung nagbago yan ang ugali ng walang dahilan, posibleng nagsashabu yan. Naging violente na ba yan at nambabasag ng bungo? Shabu din yan. Ang epekto dito sa frontal lobe po ay pagbabago ng ugali. Dating masayahing tao, naging irritable, umiksi ang pasensya, at naging violente. Yan yung atake dito. Nawawala na ba kayo ng Betamax, VHS player, at DVD player sa bahay? May nagdodroga dyan. Kasi wala na ang mga yon. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya nagbibenta ng mga properties at nangungutang kung kani-kanino para ma-maintain ang vision nila. Kasi nagsimula sa patikim-tikim at piso-piso na shabu hanggat hindi na kayanan yung epekto, gusto mas mataas pa. Kaya habang tumatagal, tumitindi ang pangangailangan nito. Taas ng kamay ang nagkakape. Dati di naman kayo nagkakape. Natikman mo yung kape na gustuhan mo. Bakit? May reward pleasure sa brain. Ay, ang sarap nito. Tinikman mo ng isang beses, nag-isang tasa ka, 2, 3, 4, 5, hanggang naging addict ka. Bakit? Because you'd rather drink coffee but not eat your breakfast. Or you cannot eat your breakfast without coffee. Pero kailan nag-umpisa ng una kang tumikim? Naninigarilyo dati isang stick, 2, 3, and you wanted to increase, naging 1 pack, 2 packs, gusto mong tigilan, pero late na, nanginginig ang katawan, naglalaway, sumasakit ang ulo. Kailan ka nag-umpisa? Nang una kang tumikim. Di ba tama ako? Huwag kang tumikim. Gets? Ang problema dito sa droga, pagpasok sa temporal lobe, kung dito ugali, eto naririnig. Kaya tingnan ang katabi, kung nakakadinig ng mga bagay na siya lang ang nakakadinig. Droga yan. May kinalaman yan sa auditory hallucination. May kilala akong addict, nagmamadali, kinukuha ang mga gamit, yung dinig niya may gera, pero ang totoo, nagpapatugtog lang ng malakas na radyo yung kapitbahay niya. Napatay ng tatay niya, yung anak niyang umiiyak, hindi iyak ang dinig ng tatay niya, atake ng halimaw. Pag pinasok to ng droga, ang epekto dyan ay auditory hallucination. Ang pinakamasaklap, pag pumasok sa occipital lobe ang droga, ano ang epekto dito? May nakikita ka ng kakaiba na ikaw lang ang nakakakita. Kaya tingnan ang katabi kung nagbago ng anyo. Pag nagbago ng anyo ang katabi mo, hindi ang katabi mo ang adik. Ikaw na tumingin. Pag pumasok ang droga dito, ang epekto niyan ay visual hallucination. Sorry, morbid pero real talk. Tatay ni Rape, sariling anak. Asawa, pinatay, sariling asawa. Kabayo, baka kambing ni Rape. Tingin sa kabayo, Christine Reyes. At ang pinakahuli, sino ang ni-rape? Pusa ang ni-rape. Ano na lang ang reaction ng pusa habang ni-rape? Meow, meow. At maraming sabi ng PNP, marami ang krimen, heinous crimes, karumal-dumal na krimen, are committed the person is under the influence of drugs. Ang pinakamasaklap, 65% ng mga nasa mental hospital sa loob ng Mandaluyong gumagamit ng shabu. 85% ng mga pasyente na to related sa drugs. Konti lang ang hereditary at hindi nakayanan ang problema sa buhay. Droga ang evil ng society. Huwag mong papasukin ang droga sa buhay mo kung ayaw mo maperwisyo ang buhay mo, pati ang pamilya mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Sabihin mo, itigil mo na yan. Itigil na. Itigil na yan, ha? Okay, sige po. Now, moving on sa ating discussion, sino siya? Ang pangalan niya ay si Nightbird. Nag-audition siya sa America's Got Talent. Her real name is Jane. 3 ang sinabi niya. Una, hindi ka dinidefine ng problema mo sa buhay. Tama? You are not being defined by the circumstances and struggle that you are in. Bakit? Dapat it should actually make you stronger and better individual. Kasi yung mga lesson learns na natututunan mo sa buhay, dapat nagagamit mo yan at nai-apply ng taglay.
Pangalawang sinabi niya, you don't have to wait until your life isn't hard anymore before you decide to be happy. Because life is not easy, it is hard, correct? Ang buhay mahirap yan. Hindi pa nagiging 20 ang presyo ng bigas na pinangako ng ating presidente, right? 50 to 60 pa rin, tama? Mahirap ang buhay, pero tayo pa rin ay tumatawa kahit napakahirap nito. Gets po? At pangatlo, na-diagnose siya ng cancer, nag-spread sa liver niya, sa lungs, at lahat ng parte ng katawan niya. The doctor told her she was given 2% to live. Pero sabi niya, it's okay because 2% is not zero. So habang nagrereklamo ka sa buhay mo, isipin mo na yung sinabi ni Jane na yung 2% is indeed zero. Galing, no? Patay na po si Jane. Pero, kasi 2% lang eh. Oh, patay na siya. Pero yung inspiration niya nasa YouTube pa rin at Google. So i-check nyo yan para mas ma-inspire kayo. Oy, ganun pala yun, Sir Santi. Yes po. Now, history natin, yung substance abuse po has deep-rooted in the history of mankind. Pinangako ni Duterte, 3 to 6 months, solve ang problema ng drugs. Pero towards the end of his term, sabi niya, I failed. Hindi ko kaya. Grabe ang mga mafia sa droga. Ano ang mafia? Chinese triad, West African drug syndicate, Sinaloan and West African drug syndicate and Sinaloan cartel, Colombian and Mexican cartel. Mga narco countries to na pumapasok dito sa Pilipinas para mag-spread ng droga. Walang manufacturing ng droga sa Pinas. Lahat yan ay nagagaling po sa ibang bansa na nakakalusot po saan? Sa Mindanao. Kaya ngayon po, dapat paigtingin yung hindi lang sa airport na drug sniffing dogs, kailangan pati shipping ports because we are surrounded with waters. Yung marijuana po ang pinaka-oldest drugs in the world. Kung napapansin nyo, earliest known than maize of the Peruvian Incas, ginamit po yan ng mga Assyrians noong 9,000 years before Christ para gawing ritual. Kaya sa Cordillera po, it is known to use marijuana dahil sabi ng mga kanino-ninuan natin, pag sila daw ay nagmamarijuana, it seems na nakakapunta sila sa langit at nakakausap nila ang Diyos. Tama naman. Pag nagmarijuana ka, nakakausap mo talaga ang Diyos. At para kang nasa langit. Kasi high na high ka. At nag-spread na siya sa lahat ng parte, kasama ang North America hanggang sa Pilipinas. Ang marijuana po ang pinaka-number 1 na inaabusong droga base po sa datos na binigay ng DDB sa mga current users. Ito po ay 5 fingers. Saan ang galing ang 5 fingers? Sa 5 dahon ng marijuana. Gustong gawing legal ang marijuana ng ating pong number 1 senator nung nakaraang eleksyon, Robin Hood Padilla. Gusto niyang gawing legal ang medicinal part ng marijuana. Tanong niyo kung bakit. Pag may epilepsy ka, it can be an aid. Cancer, it can be. Di ka ginaganahan kumain, it can be. It can induce. Yan. Masakit ang tiyan mo, laga ka, inumin mo yan, mawawala. Pero ang problema sa Pilipinas, grabe po yung ating mentality. Nakalagay sa EDSA, bawal tumawid, nakamamatay. Pero after a year, nakalagay sa signboard, bawal tumawid, may namatay na dito. At pagkalipas ng isang taon, from singular naging plural, bawal tumawid, maraming namatay na dito. Nakalagay sa signboard ng MMDA, no jaywalking. May tumawid, hinuli ng MMDA. Nakipag-reason out sa MMDA, bakit mo ako hinuli? Tumakbo ako. Diba? Nakalagay no jaywalking. Tumakbo naman daw siya. Sakto daw. Hindi ba? So baka ang mangyayari nito, hinuli ka, hindi naman dahil medicinal. O gagawin trafficking ang result. So please, di ba? Sa Asia po, ang kauna-unahang nag-legalize ng marijuana ay Thailand. Sa Thailand, nag-positive ka doon. Free ka, okay ka, legal eh. Pagbalik mo sa Pilipinas, nag-positive ka, hindi ka free. Illegal siya sa atin. Tandaan, illegal po ang marijuana. May bagong version na po ang marijuana, di na uso ang 5 dahon, siyam na yan. Diba? Dati po, kasing tangkad natin yung marijuana, ngayon bonsai or dwarf in form. You can plant marijuana indoors, sa loob ng bahay, kahit sa paso. Ano sa English yung paso? Pot. Kaya yung term na pot session, nag-originate hindi siya shabu. Sa marijuana yun. Sabi sa katabi mo, yun pala yun. Ayan. Now, moving on. Okay. Sir Santi, ano naman yung mga yan? Upper slide, dried leaves. Lower slide, buto. Ito po, joints. Pero may presidential po na tumakbo ng pagiging presidente. Naging 2 joints. Isko. Diba? Ayan. 2 joints po yung bagong street names. Ito po, tissue paper. Nirolyo, nilagay yung dried leaves. Sininghot. Kaya nauso yung RP. Ano yung RP? Rolling paper. Pero nawala ang rolling paper, ano ang pumalit? Holy smoke. Ano yung holy smoke? Papel ng Biblia. Para walang sayang, walang tapon, ang usok na nanggagaling doon. Ang tawag holy smoke. Smoke na, holy pa.
Ang nakakatakot nito ay dried seeds. Bakit po? Hashish oil, kaya niyang bulagin ang taong gumagamit ng marijuana at kaya niyang patayin ang daga. Grabe, no? Nakakatakot. Lahat ng parte ng marijuana, ginagamit for tripping purposes. So with the butter flower, they dried it and used for tripping purposes. Pag-usapan natin ang street names, Five Fingers, Omads, binaliktad na damo, nilagyan ng S para maging sosyal. Mary Jane, English version, female. MJ, male version. Dalawa ang pag-pronounce nito. Chonky, pataas, Highlander. Chonke, pababa, Lowlander. Di ba ang utak? Damo, jutes, nang galing sa salitang Ilonggong jutay, ibig sabihin maliit. Kaya pinagsabihin. Pag sinabing jutay ang sa imo, alam mo na yan. Ayan, cupcake and etc. Etc. po is marami pang iba. Sir Santi, ano po ang scientific name ng marijuana? Cannabis. Kung nagbabasa ka ng Biblia, meron ding place sa Bible, ang tawag Canaan. Ang mga tao sa Canaan, ano ang tawag? Canaanites. Kaya nung unang panahon, nandiyan na ang marijuana. Si Adolf Hitler, na-report na gumagamit ng marijuana, bago niya ipapatay yung mga against sa kanya, pinapamarijuana yung mga soldiers na papatay sa kanila para they have the guts and the fire to kill. Yung mga live bands na Rastafari, yung dreadlocks ang hair, kagaya ni Bob Marley of the Beatles, was known to be a user. Kasi para daw mag-fulfill ang kanilang ritual sa pagiging live band, humihit-hit muna sila ng marijuana. I'm not saying all of them, but most of the live bands gumagamit ng marijuana. Okay po? Now, the main ingredient po of marijuana is tetrahydrocannabinol. Yan po ang ginamit nung nag-test sa drug test. Ano ang ginamit nung nag-test sa drug test? Ihi po. Meron din pong buhok. Pero kapag kagaya ko po, saan po kayang parte ng katawan ko? Saan po kayang parte ng katawan ko po? Kukunin ang buhok. Ang ano nyo? Sa kilikili, kayo talaga, may iba pa naman akong buhok. Pwede po sa dugo. Pero pwede ka mag-refuse. Bakit? Kasi i-injikan ka po ng injection. And you can refuse that. Pero sa ihi, pwede ka bang tumanggi? Sagrado ba ang ihi mo para tanggihan? Di ba po? Kaya the most available ways po ay ihi. Kaya yun po ang ginagamit natin. Sa buhok, kayang ma-detect kahit 3 years ago pa. Pero wala naman kaming pakialam. Sa 3 taon mong nagdaan, ang pakialam namin ay ang iyong kasalukuyan. Kaya ang drug test natin ay sa pamamagitan ng ihi. Ayan. Kapag pregnancy test, pagpatak ng ihi at may 2 linya, buntis ka. Sa COVID antigen test, pagpatak ng nasal at saliva, may 2 linya, carrier ka. Sa HIV test, pagpatak ng dugo at may 2 linya, positive ka. Sa drug test, pagpatak ng ihi at 2 linya, negative ka. Pero pagpatak ng ihi at klaro ito, may nakita sa'yo. Pero hindi pa pwedeng sabihin na adik ka agad. Kailangan dalhin sa second opinion or confirmatory. Ang second opinion po, hindi na test kit. GCMS na ang ginagamit at ito ay 100% correct. Bakit? Kasi ang drug test, hindi lang siya medical document. Legal document yan. Sir, umamin na ng droga, pero negative ang result niya. Mali ba ang result? Tama ang result. Bakit? Dahil siya nag-negative. Swerte niya sa araw na yun. May swerte din po sa may swerte din po sa drug test. Tanong niya ako bakit? From 1 to 10, ang baseline mo para mag-positive ka ay 5. Pero during that time, 4.9 ka lang. Negative ang result mo. Sir, pwede nang i-round off to? Hindi po pwede. Kailangan po kung ano ang accurate na result, yun po ang kailangan maging desisyon sa iyong result. So kapag 5 ang pinaka-borderline at nag 4.9 ka lang, negative pa rin ang result mo. Bakit nag-negative ka? Kasi ang teammate mo, shabu, may tawas, albatros, at dinikdik na bumbilya ng fluorescent lang. Kaya ka nag-negative. Kaya singport pa more. Hindi man nagkaroon nag-negative ang result mo, pero sira naman ang utak mo. Imagine yung dinikdik na bumbilya ng fluorescent lang. Nagets po? Ayun. So, Sir Santi, grabe pala yun, no? Yes po. Okay? Next na natin, okay, ano ang epekto ng paggamit ng marijuana? Magiging bobo ka. Ayun, no? Dal, no? Dal? Okay? Oh, ano pa? Hindi ka makakabuo. For men, temporary loss of fertility. In Tagalog, pagkabaog. Women, irregularity of menstrual cycle. Pero what if makabuo kayo? True story. Pagkatapos kong may lecture, nilapitan ako ng mag-asawa and told me, Sir Santi, thank you, in-enlighten mo kami. Kasi 20 years ago, we adopted a 2-year-old boy. We got good tutor, walang nangyari. We sent the boy to good schools, walang nangyari. Yung epekto ng marijuana, take note, hindi lang sa taong gumagamit nito, may epekto siya sa bata. And the sad thing, pag babae ang nagbe-breastfeeding, sumasama ang tetrahydrocannabinol sa gatas nila. Pag na-intake ng bata, may tama ang bata. Ano ang tama sa bata? Take a look at the first slide, congenital problem. Take note, hindi yan pinaglihi sa alimango. Kaya sa mga kababaihan po, bago kayo magpakasal,
ipa-drug test nyo muna yung mapapangasawa nyo. Tama? Alam nyo, bakit kawawa yung bata? Hindi niya yan kasalanan, wala siyang choice. Physical deformities, and pinaka-nakakatakot, it's more than a bump. Pero ang problema, what if pareho yung mag-asawang gumagamit ng marijuana, you are going to produce a big watery head. Hydrocephalus baby, hindi pinaglihi sa alimango. I-check mo muna, baka mamaya yung pangasawa mo gumagamit ng marijuana nung unang panahon pa. Gets? Parents who are heavy users of LSD, wala yung LSD sa Pinas, and marijuana are likely to produce children with hydrocephalus. Ang problema, yung presyo ng marijuana today, how much? 12 pesos per tea bag size. Yung tea bag size parang tsaa. And a 9-year-old pupil can have access to 12 pesos. Gets po? Congratulations. We finished the first part of the topic. Okay pa kayo? Para kayo natulala? Ayan ha. Sige po. Marijuana pa more. Ayan. Next po natin. Opium originated in the Old Kingdom of Samaria. The use of drugs ay nasa Biblia. Tanong niya kung bakit. Sino ang nagpatulog kay Samson? Yes. Okay? Ang sinasabi natin, ang kahinaan daw ni Samson ay babae. Wrong! Ang kahinaan ni Samson ay babae na naglagay ng droga sa kanyang alak na ininom. Kung babasahin nyo ang Biblia, Samson was put to sleep by Delilah gamit ang drug-laced wine. Hindi minention kung anong droga, pero ang totoo, siya po ay pinatulog gamit ang drug-laced wine. Hindi minention kung shabu, wala pang shabu nung unang panahon, pero ang katotohanan, it's a drug-laced wine. Kaya mali ang sinasabi ng kahinaan ng man of wisdom is babae. Ang kahinaan ng man of wisdom is babae na nag-udyok sa kanya na gumamit ng droga. Kaya siya napatulog. Gets po? Kaya kailangan din natin ang babae para mag-udyok sa lalaki na umiwas sa droga. Kaya importante pala yun, sir. Yes, may history akala nyo, ha? Yung mga hugot ko, wala yung connection. Sa Greek and Roman literature, si Cleopatra po was said to have drunk a narcotic-laced wine. Ang narcotic po, sa salitang Griego, ay narcoticos. Ang ibig sabihin ay tulog, sleep. Gets po? And si Nero, na nilason ang kanyang sariling ina, ay gumamit ng droga habang pinapanood ang pagkasunog ng Roma. At ang mga Romano nung unang panahon ay gumagamit ng cocaine para maging effective ang kanilang spell sa kanilang black magic. Pero sa Pilipinas, wala po tayong cocaine. Naging sikat ng ang cocaine nang sinabi ni President Duterte na may isang presidentiable na gumagamit ng cocaine na presidente mo na ngayon. Okay po. Pero sa Pilipinas, ang uso ay poor man's cocaine. At ang poor man's cocaine po ay shabu. Yan po ang crystal form o bilog na tawas, powdered form o dinikdik na tawas, at gugulatin ko kayo, may tabletas na po ang shabu. At hindi lang tabletas, meron pa siyang liquid form, kaya dito sa Cebu, dumami po ang cases ng HIV. Tanong niyo kung bakit? Kasi may mga gumagamit po ng shabu through injection. At meron pong isang hub dito sa Cebu, at alam niyo naman to, sensational to, na nilalabas lang ng kamay yung pasyente at tuturukan na. At kapag tinurukan ng ganyan at ginamit sa the same syringe, yung dugo na naiwan doon, at kapag HIV carrier yung tao, ay mapupunta din sa taong pinag-injikan nito kung parehong syringe. Gets po? Pero ngayon daw mag-ingat sa pagkain ng isda. Kasi may hospital daw sa Cebu nag-release ng contaminants na pinaghihinalaan na may HIV. At kapag nakain daw ng HIV yung contaminants, ng isda yung HIV contaminants, ay baka mahawaan ng HIV yung isda. At pag nakain nyo daw yung isda na may HIV, ay baka mahawaan kayo ng HIV na nanggaling sa isda. Ang mga paraan kung paano ka magkaka-HIV ay una, pag nakipagtali ka sa taong may HIV na walang protection. Pangalawa, pag nasalinan ka ng dugo ng may HIV. Pangatlo, pag nanay at tatay mo ay may HIV. So masasalinan ka lang ng HIV na nanggaling sa isda kung una, nakipagtali ka sa isda na walang protection. So taas ng kamay dito o nakipag-sex na sa isda na walang kondom. Pangalawa, pag nasalinan ka ng dugo ng isda, kaya pakiamoy ang katabi kong malansa. Kasi nasalinan ito ng dugo ng isda during the blood transfusion. At pangatlo, pag nanay at tatay mo ay isda. Kaya pakitingnan ang katabi kong mukhang bisugo. Kasi ang nanay at tatay ay isda. Tandaan, ang HIV, ang letter H po ay human, hindi isda. Tingnan natin. Ang ano po, shabu po, ang main ingredient po niyan ay methamphetamine hydrochloride, otherwise name as bato, shrubs, ubash, aish, yes, poor man's cocaine, and ngayon, pasalode, street name. Inutusan mo yung kapatid mo, bumili ng, o kung ano man, o noodles dun sa kanto, at sabi niya, pasalode daw, may narinig siya.
Pag walang number at cellphone yan, shabu yan. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng droga ay ano? Shabu. Bakit po? Isang beses ka lang gumamit ng shabu, tatamaan ka na. Ano ang tama sa'yo? Look at yourself. Gusto mo maging ganyan? Shabu pa more. Oh, diba? After 10 years, tingnan mo yung sarili mo. You're more than Pepe Smith. Rock and roll. Your consolation, you have a big dimples. You don't need to smile anymore. Kasi automatically, you have a contoured cheeks. Shabu pa more. Oh. Anong itsura ng brain mo kapag ikaw ay gumamit ng droga? Yan po ang normal. Palakpakan mo kung normal brain ka. Palakpak. Oh. Ang hindi pumalakpak, ito siya. Oh, tingnan natin ulit. Sino yung pumalakpak dito? Oh. Oh, sino yung pumalakpak dito? Shabu pa mo. Alam nyo, ha? Oh, di ko kayo pinagbabawalan. Pero kung gusto nyo, ganito yung brain nyo, sumabu ka. Oh, pag gusto mo na hindi, ito yung brain mo. Oh, nakita nyo yung brain na yan? Actual CT scan yan. Butas-butas. Kaya nga pinag-usapan natin. Ano dito? Violente. Ano dito? Naririnig. Ano dito? Nakikita. Yan po ang epekto niyan. Pinakamalala, kapag namatay ka na, ano yung itsura ng brain mo? Biniyak ka na brain. Yan po ang frontal lobe. Yung sa likod niyan, parietal, occipital, ang temporal lobe. Kaya sabi ni Duterte, ano? Kapag nagshabu ka, sunog ang utak mo. Right siya. Nagets mo? Yan ang brain. Kaya lagi niyang sinasabi yun. I care for the future of the youth. Hindi dapat sila nagdodroga lalo na yung shabu. Why? Because this is the brain. Gets po? O, subukan mo. Diba? Paano maging ganyan yung brain mo? O, china-challenge mo ako, wag mo na ako sisisihin. At wag na wag mong sasabihin na hindi kita sinabihan na nag-umpisa yan sa patikim-tikim. Gets po? O, bakit? Dumadami ang gumagamit ng shabu habang nag-aalak-alak. Bakit? Para di malasing. Mararaming gumagamit ng marijuana habang naninigarilyo. Bakit? Para di sumakit ang ulo. Poly user sila. Gets po? Kaya this matters to me. Why? We're saving the future. Bring this program at home. Bakit po? May mga kapatid ka. Baka mamaya sila yung maging biktima. Kaya nga, ang ganda ng mga workplace eh. Bakit po? Kasi kayo, madadala niyo yung programa sa bahay niyo. Gets? Kaya this is important to me. 18 years na ako nito, and because of this, I was awarded etong March lang po sa Vietnam International Awards as one of the nation builders of Asia. And natapos ko yung aking doctorate degree sa International Thames University in Paris, France. Bakit po? Because of this advocacy, I started as a youth spokesperson. Yung ibang mga kasabayan ko, na mga kabataan din, nandun na sa ibang bansa. They were offered to work there. Pero ako dapat nandito. Kasi dapat ang nakikinabang ng talent ko ay ang kapwa ko Pilipino na kagaya niyo. Iboto po ako sa Senado. Kung pwede lang eh. Di ba po? Kasi kailangan maramdaman nyo. Yung care. Bakit po? Padami ng padami. Alam niyo kung ilan yung gumagamit ng droga sa panahon niya? 1.67 million. Ang laki nun. That's the current users. Yan yung dumagdag sa ilan? 4.4 million. I-add mo yung 4.4 sa 1.67. Ang laki-laki. Kahit 108 million tayo, 110. Oh. Gets? Naintindihan niyo kung saan ako nanggagaling? Ayan. Hindi po ito nagdodroga. Passion to passion. O, Peruvian and Mexican Incas use narcotics and coca leaves. Ginagamit for experimentation noon. Okay? And ano pa yung nangyari? Ito, yung mga ni-recruit. O, tanungin niyo ako yung paladin kung ano yan. Nag-uugat ngayon. Natakot nga ako eh. Di ba very sensational ngayon yung kulto? Hinihintay ko kung yung mga bata na yun ay nagamit as courier. At tinuturuan din magdroga. Why? It is rooted in the history of mankind. Yung Charlemagne the Great po na paladins na yan, mga miyembro ng kulto yan. Ni-recruit po sila ng Attila Dahan. Binigyan sila ng narcotic hashiso para makapag-implement. Imagine, hinihintay ko nga na merong report doon na yung bata pumayag makipagkasal doon sa tao dahil siya ay nakadroga eh. Buti na lang walang ganun. Pero nakakatakot baka hinahide yun. Because it is deep-rooted here. Kaya yung assassin na term na yan ay nanggaling sa salitang hashasin. At yung assassin na yan ay nanggaling sa root word na hash. Nakuha nyo? Oh. And, eto, look at this. Homer, sa kanyang aklat, mentioned about a drug. Eto, pain reliever. Pero eto, sakit ng pagmamahal. Kaya di ba sa atin, kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to be making the biggest mistake of falling in love with my best friend. Marvin and Julina. She had me at my best. She had me at my worst. You had me at my best. But you chose to break my heart. Sana ako na lang. One more chance. Basha ang Popoy. Mahal mo ba ako kasi kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? O, Plutine and Piolo, Milan. O, di ba 10 years ago? Diyan yan. And, eto tingnan nyo, si Shakespeare.
Nagdodroga habang sinasabi niya to, look where he come, not poppy, nor mandragoma, poppy opium yan. O pati drowsy syrup at cough syrup na mention pa niya. Nakuha po. And yung term po na narcotics ay, ibig sabihin nito ay tulog. Pero sa Pilipinas gusto ko lang itong i-bring out. Tanong niyo kung bakit. Naalala niyo 5 years ago, isang teenager sa Cebu, pinahanap ni President Duterte ang boyfriend. Kasi there were reports na yung boyfriend na yun ang nagturo dun sa kanyang girlfriend na ilagay yung MTB or party drug dun sa kanyang inumin. Naalala niyo yun? Yung napakaganda na Cebuana, na teenager. Ano to? Rape drug or party drug? Pinapabilis ang pintig ng puso mo, tumataas ang blood pressure mo. You are in doubt, you need water. Without water, you will drop dead. Naalala nyo, yung 5 mga kabataan na umattend ng MOA Concert Grounds ni Russia Doctors Hospital, lahat sila, ang findings, charcoal heart, yung puso. Kaya this is a testimony, hindi lang para sa inyo to. Para ito doon sa mga pwede ninyong pagsabihan na mag-ingat kayo. Nakuha po. Kasi balik na tayo ngayon ulit sa pagkatapos ng lockdown, balik na ulit sa dati. Alam nyo kung ano to? Mitsubishi emblem. Alam nyo kung ano to? Volkswagen. Alam nyo kung sino yung posibleng gumagamit? Drug racers. Meron nga kayong sensational na ganyan eh. Hindi ko na i-mention, alam nyo na. Medyo hot eh. Di ba mo? Yung nangyari dito, grrrr. Oh, you can drive 24 to 48 hours without eating, stopping, and sleeping. And it seems you are the king of the road. Anong epekto? Car accident. Car accident yan. Oh, next po. Star design. Anong epekto niyan? Makakakita ka ng star sa katanghaliang tapat. Imagine paglabas mo mamaya. My stars? Oh, next design, Calvin Klein. Ano yan? Na-interview ko, 33-year-old. Addict ng Calvin Klein. Ang ginagawa lang niya, pupunta sa mall. Feeling niya lahat na nakakasalubong niya, pinapalakpakan siya. Because it seems that he is wearing a Calvin Klein brand. At ang pinakamalupit, love drug. Libido. Anong epekto niyan? Honey, kumapit ka. You can do it for 24 to 48 hours non-stop. Talo ang Viagra at Rubos. And I was able to interview a 23-year-old very good-looking woman, addict ng love drug. Ginagawa na niya during the tripping, upo sa sulok, i-rub yung skin niya. It seems nakipagtalik siya with partner and the reach niya kung ano man ang iniisip ninyo. Meaning having sex without a partner by just taking the love drug and rubbing her skin. Kaya lahat kayo dito mag-ingat sa paggaganong-ganon ng inyong mga skin. Baka mamaya nagtatrabaho ka, gumaganon-ganon ka. O nakita mo yung katabi mo, gumaganon-ganon din. Pareho pala kayo ng supplier. Hoy, gusto ko nang ipaalala na sa bar po, huwag po kayong tatanggap ng mga inumin sa mga taong hindi nyo kilala. May kaibigan ako binigyan ng parang chocolate, pagkatapos nun parang feeling niya lahat ng yung mundo gumagalaw. Lahat ng tao pinaghinalaan siya, feeling niya lahat kukunin siya. Hallucination. Hallucinogenic. Nakakatakot. Alam nyo, yung ecstasy na to, nakakatakot. Why? Tanong nyo kung bakit? Methamphetamine is shabu. May shabu ang ecstasy. Kuha po. And, isang beses ka lang gumamit yan, tingnan mo, psychosis, pagkabaliw. Lost from the present world, sisa. Gets po? Kaya ang ating term, walang nagsabi na dahil gumamit ang shabu, ecstasy, heroin, cocaine, marijuana, gumanda ang buhay. So, anong kampanya natin? Huwag tumikim. At kapag nakatikim na, itigil na. Kaya sabihin sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Hindi mo, may pag-asa. Pag-asa pa ka. Uy, seryoso ako ha. Alam ko, sa buhay ninyo, dumaan yan. Ano yan sir? Parte ng aking youthfulness. Yes! Pero gawin mo naman yung tama. Dumaan yun. Ngayon, you make a turn. Sige na, magano na kayo sa akin, magpa-promise na, sir, magbabago na. Ayan, sabihin na, sir, magbabago na. Yung mga alak-alak, pwede naman yan, pero dapat nilalagay po yan sa tiyan, hindi sa ulo. Maraming nag-aaway-aaway, saan nilagay ang alak? Diba? Dapat sa tiyan, sir, diba? Sabayan po ng pulutan. Kaya minsan sa pag-alak-alak mo, damihan mo ang pulutan. So nag-aalak ka, mas maraming pulutan ang kinain mo kaysa sa ininom mo. Mas okay pa yun. Bakit po? Nasa tama ka. No to sad tayo, smoking alcohol and drugs. Yung nagbe-vape, nakakatakot. Tanong niyo kung bakit. Nilalagay ang marijuana oil sa vape. Underground. Gets po? Sir, vape daw po is a substitute to cigarette smoking kasi wala siyang nicotine. Tama! But vape is made of oil. And oil is dangerous to your lungs. Kaya sing hot pa more. Diba? Yun talaga yung masasabi ko sa inyo. Bahala kayo.
Di ba? Pag din naman yun ang sasabihin na walang nagsabi sa inyo. Oh, life is a choice, tama? Pero the reason why I was here today, wow, talaga, and sana na-inspire ko kayo, is to make you aware that your life is a choice, but you have to educate your choices. Lamang ang may alam. Pero kapag lamang ka, huwag ka lang manlamang, i-share mo ang iyong kaalaman. Magandang hapon po at magandang hapon po sa thank you very much. Grabe, napaka-empowering, no? Oh, hindi po yung droga. Letter P yung drugs yun, passion. Thank you, ma'am, for inviting me. At sana po nag-enjoy po kayo. Parang gusto niyo pa talaga ng part 2, babalik po ako. Ayan, sige po. Yeah, mahaba-haba. Sorry, i-upload sa lista ha, sa second part ni Okay. Ano po yung ibig sabihin? Binenta na po ako ng droga. Sir, maraming salamat po. Thank you po. I had a good On behalf point. of Pahis Holdings, maraming salamat. Kahit akong matanda na hindi naman ako for sure na Nag-drug sir, meron ako natutunan for sure from my apo, Yes. pamangkin. And prevention ng campaign. Of course, my family in my Yay! company. Bisa gilo ka ang uban, nakakaton mo, may nalalaman naman. At please, share it to your kauban sa trabaho. Importante No, po. importante kayo. Dili gid pwede nga magdruga ta gawas ng wala tayo trabaho. Yeah. Maguba pag yun yung damgo, no? Ay, gusto ko yun. Dreams. Oh, maguba. Okay, maguba is zero. I love it. So dapat nga ang tatagaan ninyo importance inyong hang time, inyong pag-anhi, inyong effort nga magamit to ninyo atong nakatanan ni sir. Once again, thank you so much. Thank sir. you! Pakipano po ako sa aking FB page. Wow, nag-promote. Coach Sandy Aray. So meron pa akong mga interviews with Jessica Soho. Ayan. Sino pa po ba yung mga nag-interview sa akin? Reporter's Notebook. Ayan. Kaalagang kapatid sa TV5. Yung mga ganun po tayo daw. Oh, next year. I will be back next year kasi I have a parang schedule for University of Stoke. Ilalagay po namin kayo sa list. And, syempre po, kailangan may picture po tayo. So, RD na yan, alam mo na, you know the drill.